Speaking of Shawnee Winston, may nabasa nga tayong post gaya na lamang sa post na Inside of the PBA na sinasabi rito na breaking. SMB, pinagmimitingan na para makuha si Shawnee Winston. Ayon nga sa sports analyst na si Sir Snow Badwa ay nagmeeting na nga daw ang SMB ngayon at tapos silang madown ng 0-2 ngayong Philippine Cup. At ang gusto nga daw nilang makuha via trade ay itong si Shawnee Winston dahil lang nasa may picture post nga ni Sir Snow ay may nakalagay sa bote ng alak, Scotch whiskey. At ito nga ay parang Shawnee Winston dahil nauna na ngang na-report na si Alex Stockton and Shawnee Winston ang mga tinatarget ng SMB ngayong PBA 50 season. Source, Snow Badwa. So para sa opinion natin dito kung si Shawnee Winston nga ito, gaya sa tinutukoy, panigurado hindi papayag na hindi kilalang player or mahusay ring player ang makuha ng Converge. Unang-una, ang Converge ay kilalang talagang palaban na team at gutom para sa kauna-unahan nilang kampyonato. So palaban talagang koponan nito. So si Shawnee Winston, kung masama man ito sa lineup ng SMB, for sure, inaasahang magiging pangunahing player ito rito or starter player dahil sa hindi na rin bumabata ang koponang ito, lalo na pagdating sa guard forward ng team. So 27-year-old pa lamang ito at may taas na 6'4". So malaking guard ito kung tutuusin. Kaya naman, kung kayo ang tatanungin, sino ang sa tingin nyo ay maaaring pakawala ng player ng SMB para makuha sa Converge si Shawnee Winston? Speaking of Alvin Pasaol, so may lumabas ngang balita na nagkaroon pala ng interest ang Titan Ultra na kuhain itong si Alvin Pasaol sa unrestricted free agent list na siyang makikita sana sa pagsisimula ng season 50. Pero may nangyayari. So ano itong nangyayari at bakit walang Alvin Pasaol tayong nakita or makikita sa Titan Ultra sa PBA? So ganito pala yan. Kung matatandaan nyo, itong produkto ng UE at former high-scoring forward na ito ay hindi na nga po nabigyan ng contract extension ng Meralco Bolts. At the end nito lang, huling season, na siyang napunta automatic sa pagiging unrestricted free agent. So matatandang ito ang 9th overall pick noon sa draft taong 2020 ng Meralco Bolts sa PBA, na siyang naging parte rin ng history ng Meralco, na siyang pinakaunang kampyonato ng Meralco during the 2024 Philippine Cup. So mabalik at mapunta na nga tayo rito kung bakit hindi natin nakita or nakikita sa Titan Ultra si Alvin Pasaol. Kahit pa napabalitang nais pala itong kunin noon sana ng Titan. So balita nga nagbago ang napuso ang player ng Titan. Mas pinili na nga lang nila ang kumuha ng 3 players mula unrestricted free agents, na kung sa ay balitay itong big man na si RV Bringas ang kinuha at sila James Martinez and Roy Sumang. Matatanda ang una ng napabalitang itong si Maverick Ahamnisi ay willing pa rin naman raw maglaro para sa Barangay Ginebra kahit na ito'y nag-aantay ng trade para sa kanyang naging request sa team. Pero wala pang 24 oras nang maibalita ito ay may bigla namang lumabas na balitang pagtugon ng Ginebra sa wish ni Maverick Ahamnisi na i-trade siya. So balitay sa Terra Firma Jeep ito mapupunta kapalit itong future draft pick ng Jeep. So balitay ang naturang papeles ay naisend na sa PBA office for approval. So magkataon pala talaga naman tunay na magkakasama sa iisang koponan or team ang Ahamnisi Brothers. So abang-abang yan. At mapunta tayo rito sa future draft pick na mapupunta sa Ginebra from Terra Firma, na atin nga pong bibigyan ng reaksyon at opinion batay sa naging post or update na ating nabasa nitong si Sir Snow Badwa. Credit po. Nakasaad nga po rito, double standard. Malakas ang balita na tutuluyan na ng Barangay Ginebra na i-dispatcha ang kanilang controversial guard na si Maverick Ahamnisi. So bukod doon, pakibasa na nga lang po itong iba. Forward na tayo dito sa puntong sinasabi rito na bukod doon, dapat huwag payagan ng PBA na i-trade ng Terra Firma ang first pick next year.
Dahil dyan, papasok mga rookies at iba pang abroad-based player na tiyak na magiging game changers sa liga gaya ni Mike Phillips ng Lasal at possibly Dwight Ramos and Kevin Cambaw. Tandaan nyo, ha? At huwag kayong malito, yung nifo-float nila na 2027 first round pick na kapalit ni Mavs. Sa batch nila Phillips yun, kasi January 2027 ang next draft. So, oo nga no, kahit tayo napaisip rin dito. So para sa opinion natin dito no, kung sakali mang ganon ang mangyari, hindi lugi ang Hinebra kahit pa mawalan sila ngayon ng Maverick Hamnisi. Kung sa future naman ay magkakaroon sila ng halimbawa na lamang ng isang Mike Phillips. So big man ito na may pagka all around. Speaking of big man, yan talaga ang kulang na sa Barangay Hinebra. Lalo na't nagsisitandaan na nga rin po ang mga frontline nitong Hinebra like Japet Aguilar, Raymond at Norbert. So grabe ito, kung magkataon sa hinaharap, masasabi mo talagang jackpot. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.